Hiniling ng ilang grupo sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang guidelines ng confidential funds at ang freedom of information. Ipinambabala raw kasi yan para hindi ilabas ang detalye kung paanong ginastos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Sama-samang dumating sina Isang-Bayan Convener Attorney Howard Calleja, Attorney Joseph Peter Calleja, law students at ilang pari para maghain ng petition for certiorari and mandamus sa Korte Suprema kanina. Ipinadedeklara nilang null and void o ipinawawalang bisa nila ang Joint Circular No. 2015-01 o Guidelines ng Confidential Funds. Gayon din ang Executive Order 2 of Freedom of Information na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Nagagamit nila ang mga executive order at joint circular para ma-exempt at hindi maisapubliko ang impormasyon ng confidential funds. Kaya pinadedeklara itong unconstitutional o labag sa batas. Ang Executive Order No. 2, Series of 2016 at ang Joint Circular kasi ang mga ito ay nagva-violate ng dalawang provisions ng ating konstitusyon, ang right of the people to know, for public information at ang disclosure provision. The Constitution requires a law, not an EO. So, if the EO is struck down because that is not the law required, then the disbursement of the money will be like any disbursement of public funds. It will be open to public scrutiny. Paliwanag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na kasama sa petitioners, kahit confidential funds, dapat malinaw pa rin kung saan nagamit ang pondo. Gaya na lang nila sa issue ng 125 million pesos confidential funds na naubos ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw noong 2022. Nitong Oktubre na magpadala ng demand letter sa OVP at iba pang ahensya para ilabas ang mga dokumento kaugnay sa disbursement at liquidation na nagastang pondo. Pero tinanggihan na raw ito ng OVP at covered daw sila ng exemptions to the right to access to information base sa Executive Order No. 2 at Joint Circular No. 2015-01. The public officials have a duty to fully disclose unless there is a law providing for reasonable limits. Wala namang batas. Ang pinapakita nila, yung executive order ni former President Duterte, Executive Order No. 2, at saka yung joint circular ng COA, hindi naman ito batas. Because the Constitution says only a law. Responded sa petisyon sina Vice President Sara Duterte, Senate President Mig Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon pa sa petitioners, hindi lang ang OVP ang tinutumbok nila, kundi lahat ng ahensyang mayroong confidential funds. Nakatok po natin ng Kongreso, wala hong batas, baka gusto nyo hong medyo wake up ng konti, gumawa po tayo ng batas para magkaroon po tayo ng standard. Kung ano po ang confidential, ano ang intelligence fund, at ano po ang kailangan gamitin at para saan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.